Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Ong Aweng Tax Kainta, shoutout po sa iyo Idol Daniel Coros, shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin sa tita mo na maganda na si Vanessa Lopez ng Guagua Pampanga, shoutout po sa iyo Idol IJK Pastrano, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yabat ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Zishona Magdosa, shoutout po sa iyo Idol Rayber TV pati kay Toyong at Pigabang ng Davao City, shoutout po sa iyo Idol Plaridel Obangguard ng Crazy Fluffy, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa mga taga San Juan sa Blanco family pati kay Adan at Comia. Shoutout po sa iyo Idol Glendo Magsalay, shoutout po sa iyo Idol DJ Simakon pati kay Baby na Ana nag-work sa Phil Salga, shoutout po sa iyo Idol Mariel Harabe at sa Harabe family, shoutout po sa iyo Idol Aldal, at shoutout po sa iyo Idol Hageo Moreno. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, makikita natin na naiinis si Hiyoshi Edogawa sa mga nangyayari, sa isip-isip niya na tulad ng inaasahan niya, hindi sila magkaparehas ng mithi ni Naoshish Konishi, hindi sila pwede maging magkasama sa mga ganitong digmaan, nakikiramay siya sa mga layunin nito at nirerespeto niya din ito. Subalit malapit na sila sa tagumpay ngayon sa digmaan, at gayon pa man siya ay sumenyas para sa isang pag-atres, walang kwentang desisyon ito. Ano ba ang nangyayari, bakit kailangan ni Naoshish Konishi na magpaputok ng maraming signal para umatras? Ito ay isang paraan upang hudyat na ito ay isang emergency. Ang salitang ganap ay ginamit upang ilarawan ng senadoryas na ito. Nangangahulugan ito na ang lahat ng puwersa ay kailangang huminto sa kanilang ginagawa at magtungo sa lugar ng kagipitan. Ito ay tulad ng isang emergency dispatch sa isang automatikong mutual defense system. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Hiyoshi Edogawa na iikot ang kanyang mga puwersa sa kabila ng kanyang napakaraming posibilidad na manalo. Dumating ang ibang mga commander ng mananakop at sinabi nito kay Hiyoshi Edogawa na ang mga Little Demons na biglang dumating ay inaatake ang kanilang mga siege troops sa likod. Hindi na lang makapaniwala si Hiyoshi Edogawa nang marinig ito. Sa isip-isip nito na kung ang mga umaatake sa kanilang mga linya ng supply ng mga Little Demons ay nakabalik na sa palasyo. Gayunpaman bakit patuloy pa din ang pagpapaputok ng mga signal flares kahit na napagkasundoan nila na 3 lamang ang gagamitin na paputok? Tinawag ni Hiyoshi Edogawa ang pangalan ni Nanayoshi at Nakamura. Sinabihan niya ang dalawa na kunin ang kanilang mga puwersa at tumungo kaagad sa silangan. Ang naka-armor na blue ay ang kapitan ng Heavenly Sons na si Nanayoshi. Ang nakadilaw na armor naman ay ang kapitan ng Imperial Sons na si Nakamura. Pahabol pa ni Hiyoshi Edogawa na ipakita nila kay Naoshish Konishi na kaya nilang manalo sa digmaan na ito nang wala ito gamit ang pagsanib puwersa ng mga sundalo ng dalawa. Agara naman nang umalis ang dalawang kapitan habang tinatawag naman ni Hiyoshi Edogawa si Kazuya. Sinabihan niya si Captain Kazuya na silang dalawa ang mangganguna sa puwersa na natitira at aatakihin nila ang mga kalaban na umaatake sa likod. Sinang-ayon na naman ito ni Captain Kazuya at ihahanda na niya ang lahat ng puwersa na natitira. Sa isip-isip ni Hiyoshi Edogawa na bagamat gusto niyang patayin ang salarin na naging sanhi ng pagpapaputok ni Naoshish Konishi ng mga emergency flare ng sabay-sabay, hindi niya hahayaan na ang mga isda na nahuli na nila ay makakalabas pa ng basket at aatakihin sila sa likod sa oras na umatras sila. Hinding-hindi sila aatras ngayon kahit ano pa ang mangyari, sasakupin nila ang Hangzhou ngayon araw. Sa kabilang banda ay patuloy na naglalaban si Mamoru Miyamoto at Jium Namgang. Napansin ni Mamoru Miyamoto ang signal flares at napagtanto niya na galing ito sa puwersa na kinaroroonan ni Naoshish Konishi. Sa isip-isip ni Mamoru Miyamoto na kung na-counter ba ng mga kalaban ang pinaplano ni Naoshish Konishi at pinalabas ng mga ito ang lahat ng Little Demons para pigilan ang mga papasugod na mananakop, sinabi ni Mamoru Miyamoto na magaling ang mga plano nila Jium Namgang. Nagtataka naman si Jium Namgang sa sinabi nito.
Mabilis na umatras si Mamoru Miyamoto papunta sa kinaroroonan ni Naoshi Kunishi. Sinabi ni Commander na wag nang habulin ito. Sa isip-isip ni Jium Namgang kung ano ang mga pinagsasabi ni Mamoru Miyamoto. Ayon kay Commander na ang pinakalayunin nila ay ang masigurado na ligtas ang Team 6, makikita natin na tumigil na sa pag-atake si Pyong Wide, samantalang patuloy sa pagtakas si Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip nito na nakita niya ang maraming sundalo na nagkukumpul-kumpulan sa likod ni Jium Namgang. Ito ay dapat na isang malaking desisyon na magpadala ng maraming mga sundalo mula sa Hangzhou. Ngunit kung isinasaalang-alang ang katotohanan na sila ay narito, siguro pumunta ang mga ito dito para iligtas ang 4 na bata na una na niyang nakalaban. Pero ano ba talaga ang nagbabanta sa 10,000 nilang sundalo na pinapaputok nila itong mga flare na ganito? Samantalang, sinabi ni Yuseong gamit ang telepathy na si Mamoru Miyamoto ay kasalukuyang lumilipat patungo sa lokasyon ng Arachna. Si Giho naman kasama ang grupo ni Bongde Ala ay papunta sa tarangkahan sa timog. Sa mga oras na iyon, aatakihin nila ang pangalawang pangunahing puwersa ng kalaban na manggagaling sa likod. Sinabihan ni Yuseong sila Soso na hindi nila kailangan labanan ng lahat ng mananakop dito. Ang kailangan nilang unahin ay ang mga sandatang pan-akop ng mga kalaban. Kailangan nilang sirain ang mga ito sa pinakamabilis na pagkakataon. Kapag ginawa nila iyon ay maguguluhan ang mga kalaban, at pagkatapos nilang masira ang lahat ng kagamitan na pan-akop, ang mga sundalo ng Kastilyo na ang bahala sa mga natitira pang puwersa ng mga kalaban. Napatahimik na lang sila Bongde Ala at Demonggi sa mga sinabi ni Yuseong. Namamangha si Demonggi sapagkat kung titignan ay parang isang tunay na commander si Yuseong. Ayon naman kay Bongde Ala na kinuha ni Yuseong ang kanyang plano at sinuri ang impormasyong natanggap niya upang lumikha ng isang plano na mas angkop sa nangyayaring sitwasyon. Natuto lang siya sa mga libro, pero iba si Yuseong. Ang kanyang pagdedesisyon ay parang isang matandang veterano na sa digmaan, para siyang nakaranas ng hindi mabilang na laban. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na ganyan talaga si Yuseong dati pa, kahit na noong mga araw na bago sila pumasok sa Higher Institute of Murem. Ito rin ang rason kung bakit malaki ang tiwala nila kay Yuseong. Sa kabilang banda ay naiinis si Hiyoshi Edogawa. Sinabi nito na parang mga daga na tumatakbo sila Yuseong at ang tina-target ay ang mga kagamitan nilang pan-akop. Sinabi ni Commander Kazuya na mas marami ang mga kalaban kaysa sa naisip nila. Kailangan nilang magtakda ng layunin at harapin ang mga ito ng paisa-isa. May dumating na isa pang mananakop at tinawag nito si Hiyoshi Edogawa. Sinabi nito na ang ibang puwersa ng kalaban ay inaatake ang mga catapult at mga kanyan at ang mga ito ay nakasuot ng uniforme ng mga 10 heads of Dongto. Hindi na lang makapaniwala si Hiyoshi Edogawa. Sinabi nito na kung ano ang pinaggagawa ni Kagawa ito, bakit nandirito ang 10 heads of Dongto. Subalit natigilan saglit si Hiyoshi Edogawa. Sa isip-isip niya na hindi naman siguro natalo si Kagawa ito ng mga puwersa na nakita nila sa Dongto. Ang 5,000 na puwersa ni Kagawa ito na umalis kanina sa Dongto ay muling nagsama-sama sa kanilang mga puwersa. Ngunit wala na silang narinig mula sa iba na natira doon mula noon. Ngunit kahit na iyon ang kaso, isipin na matatalo ito sa ilang basura na grupo ng Zhejiang Murem Forces ay hindi ka panipaniwala. Naiinis na lang si Hiyoshi Edogawa sapagkat nangyayari ang lahat ng ito dahil sa hindi nagawa ni Kagawa ito ang simpleng trabaho nito. Pahabol pa ng mananakop na hindi lang iyon ang problema. Tinanong naman ni Hiyoshi Edogawa kung ano pa. Ayon sa mananakop na ang lahat ng puwersa ng kalaban ay nanggaling sa Murem Alliance at ang nangunguna sa mga ito ay isang napakalakas na mandirigma, at ang lahat ng 5 Heavenly Sons Commander ay natalo na at napugutan na ng ulo. Hindi na lang makapaniwala si Hiyoshi Edogawa sa mga sinabi nito. Ang mga ito ang pinakamalalakas nilang mandirigma. Kung sinasabi ba nito na ang 5 ito ay mga patay na, sa isip-isip ni Hiyoshi Edogawa na kung nagawa ng mga ito na matalo si Kagawa ito ay may posibilidad talaga na matalo din ang mga Heavenly Sons. Ngayon ay napapaisip na lang siya kung iaatras na ba niya ang kanyang mga puwersa. Subalit biglang dumating si Yuseong at Jujo. Makikita natin ang mataas na pagtalon ni Jujo sa ere, na labis na kinagulat ni Hiyoshi Edogawa.
Kahit na ang mga mananakop na nakakakita dito ay nagulat din, hindi na lang makapaniwala si Hiyoshi Edogawa sa nakikita niya. Makikita natin si Yuseong na nakasakay kay Jujo na naglalabas ng malakas na aura. Sinabi ng mananakop na ang tinutukoy niyang malakas na pinuno ng kalaban ay nasa harap na nila ngayon. Sinabi ni Yuseong gamit ang telepathy na habang sinasagawa ng iba ang kanilang mga tungkulin, siya naman ang bahala na talunin ang leader ng mga kalaban. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na sa wakas ay nakita na rin niya si Hiyoshi Edogawa, na bahala naman si Hiyoshi Edogawa dito. Sa isip-isip niya na nakasuot ito ng Phantom Serpent tunic, pati na rin ang tigre na sinasakyan nito. Narinig niyang ang nagligtas sa Admiral ng Zhejiang na nagawa nilang mabihag ay nailigtas ng isang tao na nakasakay sa tigre. Ang ibig sabihin lang nito na ang taong tumalo kay Yoshiki Tenoka at ang sum-iron ng mga plano nila sa bundok ng Deyang ay ang batang nasa harap niya ngayon. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na si Hiyoshi Edogawa ang nasa harap niya ngayon kung tama ba siya. Sa isip-isip ni Hiyoshi Edogawa na alam nito ang kanilang lingwahe. Sinabi ni Yuseong na nakasulat sa taas ng ulo nito ang pangalan nito. Ganyang din niya nahanap si Nanay Yoshi at Nakamura kani-kanina lang. Sa isip-isip ni Hiyoshi Edogawa na kung ano ang pinagsasabi nito. Ayon kay Yuseong na kalamaitan ay nababasa niya lang sa mga ulo ng kalaban na nakalagay lang ay mananakop 1, mananakop 2 and so on. Kaya ano meron kung bakit may pangalan ito sa taas ng ulo nito? Ang ibig sabihin lang nito ay isa ito sa mga pangunahing pasimuno ng digmaan na ito. Sa isip-isip ni Hiyoshi Edogawa na kung paano nalaman ni Yuseong ang mga pangalan nilang lahat. Ang ibig sabihin ba nito ay ang lahat ng mga sinabi nitong pangalan ay natalo na nito? Sinabi ni Yuseong na may isang bagay lang ang hindi pa din niya naiintindihan. Bakit lahat ito ay naglilibot na may dalang mata at tenga? Napapapikit na lang si Hiyoshi Edogawa sa tanong ni Yuseong. Sinabi niya na isang mangmang ang tanong nito. Ang mga ito ay may katumbas na malaking pera. Nagdilim naman ang paningin ni Yuseong nang marinig ang sagot ni Hiyoshi Edogawa. Sinabi niya na kung ang tinutukoy nito ay ang kada pares ng mata at tenga ay isang gantimpala para sa kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Tumatawa naman na sinabi ni Hiyoshi Edogawa na ang mga ito ay isang maganda motibasyon sa kanilang mga sundalo para lumaban. Kung hindi ba sumasang ayon doon si Yuseong, makikita natin na mas lalong naiinis ang ating bida sa mga pinagsasabi nito. Naramdaman naman ni Hiyoshi Edogawa ang aura na pinalabas ni Yuseong kaya nanginginig na lang ang katawan nito sa pagkabigla. Sa tingin niya na nasa edad na 20 pa lang ito at kahit na nakikipaglaban na ito simula ng pinanganak ito ay may 20 years lang itong karanasan. Isang aroganteng bata ito. Isa na siyang veteranong mandirigma na nakaligtas at may karanasan na doble pa sa mga laban na meron ang bastardong bata na ito. Makikita natin na napalibutan na ang ating bida ng mananakop. Habang nag-uusap sila ay nagawa ng mapalibutan ng mga sundalo niya ito at wala nang matatakasan pa. Sinabi ni Hiyoshi Edogawa na hayaan siyang ituro kay Yuseong kung ano ang mangyayari kapag ang isang nagsisimulang tuta ay sumalungat sa isang tigre na tulad niya. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na ano naman ang mangyayari sa tuta. Seryosong sinabi ni Hiyoshi Edogawa na ang mga tuta na ito ay bumabagsak sa MP Erno. Habang naghahanda ay sinabi ni Yuseong na kung ganoon ay perpekto ito. Nagulat naman si Hiyoshi Edogawa sa ginagawa ni Yuseong. Makikita natin na nilabas na ni Yuseong ang maraming sandata nito ay ang lahat ng ito ay napapalibutan ng apoy. Habang naghahanda na para umatake ay sinabi ni Yuseong na dapat medyo marami na ang mga tao doon sa MP Erno na kamukha niya kung ganoon, na naghihintay para salubungin ang isang tuta na tulad ni Hiyoshi Edogawa. Nabahala naman si Hiyoshi Edogawa sa lakas ng aura ni Yuseong. Kaya inutusan na niya ang lahat na atakihin na ito, samantalang ginamit na ni Yuseong ang titulo na Grandmaster of Dog-Walking. Mataas na tumalon si Yuseong habang papasugod kay Hiyoshi Edogawa. Nabahala naman dito si Hiyoshi Edogawa. Habang papalapit ay nakangiti si Yuseong dito. Makikita natin ang gigil nito kay Hiyoshi Edogawa. Hanggang sa tuluyan na ni Yuseong pinutulan ng ulo ang mayabang na si Hiyoshi Edogawa.
Sa kabilang banda ay makikita natin si Admiral Sanggay Song na nagmamasid sa nangyayaring digmaan, napagtanto niyang ang mga kalaban ay umaatres na, nakita din niya ang espada na pagmamay-ari ng pinuno ng kalaban, napapatanong naman ng ibang sundalo ng Zhejiang kung ano ang tinutukoy nito. Ayon naman kay Admiral Song na tignan ng mga ito ang espada na gamit ni Yu Seong ngayon, ang espada na ito ay pagmamay-ari ng leader ng kalaban, ang ibig sabihin lang nito ay natalo na nito ang leader ng kalaban, sa ngayon ay wala ng mga leader ang mga mananakop, kaya inutusan na niya ang lahat dahil ito na ang pagkakataon nila, kailangan nilang hulihin at patayin ang lahat ng mga kalaban na tumatakas, sa isip-isip ni Admiral Song na ang oportunidad na ito ay biyaya ng langit para mabawasan nila ang puwersa ng mga kalaban. Sa kabilang banda ay makikita natin ang ibang mananakop na tumatakas, sinabi ng isang mananakop na kailangan lakasan ni Naoshi Kunishi ang loob nito, makikita natin na patuloy pa din sa pag-atake ang halimaw na Arachne sa kampo ng mga mananakop, sa isip-isip ni Naoshi Kunishi na kung anong klaseng halimaw ito, maraming mga malalakas na halimaw sa kanilang lupain pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalaking halimaw, habang tinatanggal ang maskara ay tinatanong niya kung ilang sundalo nila ang namatay sa kamay ng halimaw, ayon naman sa isang mananakop na hindi man niya alam ang eksaktong bilang ngunit sa tingin nila ay mga nasa 5,000 na ang namamatay sa kanila, naiinis at hindi na lang makapaniwala si Naoshi Kunishi na 5,000 na agad ang namamatay sa kanila samantalang kakarating pa lang naman ng halimaw na ito, kalahating araw pa lang naman, siguro ay ang mga puwersa nila ay naghiwa-hiwalay lang, napaubo naman si Naoshi Kunishi habang nagsasalita ito, na bahala na lang ang umaalalay dito, naiinis na sinabi nito na bakit wala pa din silang marinig na kahit anong balita kay Hiyoshi Edogawa. Ayon naman sa isang mananakop na kung nag-respond ang mga ito sa pinakita nilang signal flare sigurado ngayon ay nakikita na ng mga ito ang malaking halimaw. Sinabi naman ni Naoshi Kunishi na kung ganoon ay mabuti naman, bagamat naglalabas ito ng lason, nag-iisa lang naman ang halimaw na ito at marami ang puwersa na dala ni Hiyoshi Edogawa. Kahit na gaano pa kalakas ang halimaw na ito ay matatalo pero nila ito dahil sa dami ng bilang nila, sa isip-isip ni Naoshi Kunishi na kung nakahanda lang ang mga puwersa niya, baliwala lang sana ang halimaw na ito, kung hindi niya sana pinatawag ang ibang puwersa na nasa labas, siguro ay napigilan ng mga ito ang halimaw na ito bago pa nakarating ito sa mismong kampo nila, masyado niyang nababa ang depensa nila. Sinong mag-aakalang ang dahilan ng una nilang kaguluhan sa Hangzhou ay isang higanteng gagamba, ito ay literal na isang walking disaster, kahit ang isang lawa na itinuturing nilang maliit sa Junguan ay parang isang karagatan, nararamdaman niya lang ang pagkawasak at kawalan ng pag-asa pagkatapos mawala ang kanyang mga sundalo, subalit biglang may nakita si Naoshi Kunishi sa di kalayuan, napapalaki na lang ang mata nito, nakita niya ang mga malalaking barko na paparating, napagtanto din niya na mga barko ito ni Kagawa ito, natutuwa na sinabi ni Naoshi Kunishi na ang reinforcements nila galing sa Dongto ay nakabalik na, ayon naman sa isang mananakop na parang hindi maganda ang pakiramdam niya patungkol dito, ang formation na ginagawa ng mga barko ay naiiba kaysa kung paano ito naglalayag kaya kailangan nila mag-ingat, tumatawa naman na sinabi ni Naoshi Kunishi na wala dapat ipag-alala. Kilala naman nila kung anong klaseng tao si Kagawa ito, ang taong iyon ay walang pakialam sa mga ship formations. Makikita natin na tuluyan ng nakalapit ang mga barko sa kinaroroonan nila na Naoshi Kunishi, masaya na binati ni Naoshi Kunishi ang mga ito at sinabi niya pa na hindi niya aakalain na darating ang araw na matutuwa siyang makita ang pagmumukha ni Kagawa ito, subalit bigla naman itong nagtataka sa nakikita niya hanggang sa direkta itong tinamaan ng araw sa katawan, sa isip-isip ni Naoshi Kunishi na ang araw na ito ay galing sa mga kalaban, kung ang mga ito ba ang nag-ambush sa mga sundalo nila sa Dongto, nag-aalala naman ang mga mananakop ng makitang tinamaan ng araw ang Panginoon nila, natutuwa naman ang mga mandirigma ng Zhejiang habang sinasabi ng isa na natama nito ang leader ng kalaban, ayon sa isa na kailangan na nilang bumaba sa barko at atakihin na ang natitira pang mga kalaban, subalit makikita natin ang pagdating ni Mamoru Miyamoto, sinabi nito na nandito lang pala si Naoshi Kunishi.
Kanina niya pa ito hinahanap. Natutuwa naman ang ibang mananakop nang makita si Mamoru Miyamoto, samantalang nabahala naman ang mandirigma ng Zhejiang nang makita ito kaya inutusan ng isa na iikot na ang barko at aalis na sila. Ang taong ito ay hindi nila kayang kalabanin kaya mas mabuting tumakas na sila, subalit agara naman na naghanda na para umatake si Mamoru Miyamoto. Mabilis na hiniwan nito ang malaking barko na papatakas. Makikita natin na patuloy ni Mamoru Miyamoto na inaatake ang mga barko. Natutuwa naman na sinabi ni Naoshi Shikonishi na dumating si Mamoru Miyamoto para sakaan niya. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na nakita niya ang mga sundalo ni Hiyoshi Edogawa na tumatakas habang hinahabol ng mga kalaban. Sa tingin niya na hindi na makakabalik pa si Hiyoshi Edogawa dito. Ayon naman kay Naoshi Shikonishi na kung ano ang sinasabi nito, saan naman pupunta si Hiyoshi Edogawa. Ayon kay Mamoru Miyamoto na kahit gaano pa karami ang sundalo na meron ito, matatalo lamang ang mga ito kapag walang namumuno dito. Ang paglalakbay nito sa Junguan ay dito na nagtatapos. Nag-iwan siya ng isang barko para dito, para sa kanya ay isama na nito ang mga sundalo niya at bumalik na sa lupain nila, subalit patuloy na umuubo ng dugo si Naoshi Shikonishi. Sinabi nito na marami pa silang mga sundalo na nagkawatak-watak dito sa lugar na ito. Kung matipo nila ang mga ito ay may pagkakataon pa silang manalo sa digmaan. Naiinis naman na sinabi ni Mamoru Miyamoto na makinig na lang ito sa kanya. Ayon naman sa isang mananakop na nahihirapan ng huminga si Naoshi Shikonishi dahil sa maraming laso na nalanghap nito, hindi na lang makapaniwala si Mamoru Miyamoto na Nolasan pala ang kaibigan niya. Napatingin naman siya sa di kalayuan, habang sinasabi na kung ang halimaw na ito ba ang may dahilan kung bakit Nolasan ang kaibigan niya. Sinang-ayon na naman ito ng mananakop. Makikita natin ang halimaw na arachne na naglalaway habang patuloy na nangwawala sa kampo ng kalaban. Seryoso naman na tinignan ito ni Mamoru Miyamoto at ngayon ay alam na niya ang dahilan ng mga signal flare. Mayroon din silang mga demonyo at halimaw sa lupain nila, kaya natural lang na may halimaw din sa bansang Junguan. Ngunit ngayon ay nasa harap na niya ang halimaw na ito at hindi pa rin siya makapaniwala dito. Paanong nagagawa ng mga tao sa Junguan na kontrolin ang ganitong klaseng halimaw? Tinanong ni Mamoru Miyamoto kung kaya ba ng mga mananakop na makapunta sa barko ng sila lang. Ayon naman sa mananakop na kaya nilang makapunta doon kung hindi nila kakailanganin na kaharipan ang halimaw. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na pumunta na silang lahat kasama ang iba pang natitirang puwersa. Ngunit iwan na nila si Naoshi Shikonishi dito. Gusto niyang makasama ito sa tabi niya. Agara naman nang umalis ang ibang mga mandirigma papunta sa barko. Napapatahimik na lang si Mamoru Miyamoto habang pinagmamasdan ang kaibigan niya. Nakita ni Mamoru Miyamoto ang sandata na nakatusok sa lupa, kaya agara niya itong hinawakan at kinuha sa pagkakatusok nito sa lupa. Habang hawak ang sandata na ito, nakangiti na sinabi ni Mamoru Miyamoto na lumapit sa kanya ang halimaw. Makikita natin ang papalapit na arachne sa kinaroroonan nila Mamoru Miyamoto. Kinaumagahan sa Hangzhou, ang paparating na ulan ay naglilinis ng mga kalye para sa mga taga-Hangzhou. Nililinisan ng ulan ang mga bakas ng dugo at pati na rin ang mga labi ng digmaan. Lumabas ang notification na matagumpay na natapos ni Yu Seong ang misyon. Sa nakaraan buhay niya sa oras nang namatay ang mga kakampi niya sa bundok ng Antang at nawala na sa kanila ang kontrol sa Hangzhou. Dito sa lugar na ito mismo, dito niya nakaharap at natapos ang buhay niya sa kamay ni Mamoru Miyamoto. Sa huli ay matagumpay niyang natapos ang unang misyon niya, ang misyon na pagtulong sa mga hukbong timog at itaboy ang mga mananakop sa Zhejiang. Si Kagawa ito at Hiyoshi Edogawa ay namatay sa sarili niyang mga kamay, ngunit si Naoshi Shikonishi ay hindi kasama sa mga dumaan sa kamay niya. May natitira pa rin na tanong hanggang ngayon, may posibilidad kaya nabuhay pa rin ito. Ang kinakailangan lamang sa misyon ay itaboy lamang ang mananakop na isang bagay na maaaring gawin nang hindi sila pinapatay. May posibilidad na nakaalis na ito sa Zhejiang. Hindi niya alam kung patay na ba ito o nakaalis lang sa Zhejiang. Sa ngayon ay wala siyang paraan para malaman ang alin dito.
Gayunpaman, ang sigurado siya ay ang 10,000 taong gulang na Arachna ay tapat na nagsagawa ng kanyang misyon ayon sa plano at hindi na mahalaga kung sina Oshish Kunishi ay patay na o umatras na sa digmaan. Sa kasong iyon, hindi na kailangang isaalang-alang pa ang isyong ito. Habang nag-iisip ay biglang may tumawag sa ating bida at pinapaharap siya ng mga ito. Nagulat naman si Yuseong sa tumawag sa kanya, kaya napalingon siya sa likod habang nakikita niya ang mga kasamahan niya. Tinanong ni Yuseong kung okay lang ba ang lahat. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na okay lang ang lahat. Ayon naman kay Soso na umalis na sila sapagkat ang iba ay naghihintay na para kay Yuseong. Nagtataka naman si Yuseong kung ano ang ibig sabihin ni Soso. Sa kabilang banda ay makikita natin na nagbibigay pugay ang lahat ng mandirigma at sundalo kala Yuseong. Napapatanong na lang si Yuseong kung para saan ang mga ito. Nakangiti na sinabi ni Admiral Song na nakarating na si Yuseong. Ayon naman kay Ryohecho na tila, ang lahat ay nasa bingit ng pagkawala ng pag-asa. Hindi niya talaga sila masisisi. Sinira ng mga mananakop ang lahat sa kanilang mga landas at halos imposibleng makabawi. Ang lahat ay naniniwala na wala na silang pag-asa pang manalo sa digmaan at sa totoo lang pati siya ay ganoon ang iniisip. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Yuseong at nalutas ang buong salungatan sa loob lamang ng ilang araw. Niligtas nito ang mga tao sa pagiging alipin. Iniligtas din nito ang Dongto sa hukbo ni Kagawa ito. At tinalo din ni Yuseong ang puwersa ni Hiyoshi Edogawa para iligtas ang hukbong timog. Ang paggamit ng halimaw na Arachna ay hindi inaasahan. Ngunit kahit papano ay matagumpay ito at ang pinsala ay kakaunti lamang. Sinabi ni Admiral Song na habang hinahabol nila ang mga tumatakas na mananakop ay nakita nila ang halimaw na gagamba. Ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa kampo ng mananakop at pagpatay sa kalaban. Nagawa ni Yuseong ang isang bagay na para sa kanila ay isa na lamang na himala. Hinawakan ni Ryohecho ang kamay ni Yuseong at tinaas ito para ipakita sa lahat ng mandirigma at sundalo. Samantalang makikita natin ang hitsura ni Soso na hindi niya nagustuhan ang paghawak ni Ryohecho sa kamay ni Yuseong. Malakas na nagsisigawan ng lahat ng tao sa palasyo. Sinisigaw ng lahat ang pangalan ng ating bida. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nangyayari. Nakangiti na sinabi ni Ryohecho na napagtanto niya lang na iyon ang bagay na gusto ng mga tao kaya tinaas niya ang kamay nito. Napapangiti na lang si Yuseong dito habang iniisip na ito pala ang gusto ng mga tao. Ang napakalakas na sigawan na pwede nang ikasira ng eardrums niya sa tenga. Ang lahat ng kamay na ito napapalapit sa kanya para hawakan siya at batiin sa magandang resulta ng digmaan. Ang mga nakangiting muka ng mga tao, ang tagal nang hindi tumitibok ng ganito ang puso niya. Sa tingin niya ay naiintindihan na niya ngayon, ang pakiramdam na ito, tinanggap siya ng mga ito bilang kanilang bayani. Napapatanong na lang siya sa sarili niya kung kahanga-hanga ba talaga ang nagawa niya, na magkaroon silang lahat ng pagtitiwala sa kanya ng walang kondisyon sa napakaikling panahon. Pero isa lang ang sigurado siya, hinding-hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na ito. Hindi niya inaasahan ito pero nahihirapan siyang kumalma ngayon. Subalit hindi pa dito magtatapos ang lahat, ito pa lang ang umpisa ng lahat. Kailangan pa niyang kaharipan ng halimaw na Arachna, at pati na rin ang talunin si Mamoru Miyamoto. Sa kabilang banda ay makikita natin si Mamoru Miyamoto na pagod habang nasa taas ng halimaw na Arachna ay makikita natin na maraming sugat ang halimaw. Nagawa ni Mamoru Miyamoto na matalo ang napakalakas na halimaw na Arachna na kahit sila Yuseong ay hindi man lang magawang masugatan ito.